Babe, gusto mo muna kumain tayo? Hindi ako gutom. Nag-iikot lang ako. Susunod na lang ako. Ano nangyari doon? May ginawa ba ako? Sinabi mo ang pangalan ni Eden kanina habang natutulog ka dun sa kotse. Out loud? Pero teka, hindi ko naman kasalanan. Napanaginipan ko siya. Di talaga si Monique minsan may pagkaselosa. Baka naman may dahilan para magselos. Mang Ikong, sinabi ko na sa inyo, di ba? Wala na akong nararamdaman kay Eden. Oo, napanaginipan ko siya, pero yun lang yun. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Minsan, may sinasabi sa atin ang ating mga panaginip. Kung may mga bagay na hindi natin kayang harapin kapag gising tayo, minsan dun lang natin naharap. Ang importante sa akin yung mga nangyayari sa totoong buhay. Yan yung hahabulin ko. Baka lalo lang kayo mag-awayan mo na munang magpalamig. Tayo sa kwarto. Pumayag na si Mr. Go na pumanig sa akin. Laking gulat ni Sigismundo sa susunod na meeting namin dahil hindi na siya may kontrol ng kanyang kumpanya. Atin na ang kanyang korporasyon. Pagkatapos, isunod na rin natin ang mga illegal nila negosyo. Pero bago yan, magsasaya muna tayo. Glenn! Ano to? Para sa'yo. Dahil bukas, makikilala ng lahat si Madam Pearl. Nick, malamig na ba ulo mo? Alam ko kung bakit ka nagkakaganyan. Sinabi sa akin ni Mang Ikong. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin siya nakakalimutan? Sige, kakasal na tayo. Matagal ka na siyang kinalimutan mo, Nick. Alam mo yun. Ikaw yung kasama ko sa mga panahon na yun. Eh bakit napapaniginipan mo pa rin siya? Hindi ko alam at hindi ko ginusto yung Nick. Sana wag mo akong awayin dahil dun. Natatakot lang naman ako eh. Ayokong mawala ka sa akin, sir. Kakasabi mo lang, Monique. Ikakasal na tayo. Kaya huwag mo na dapat inaalala si Eden. Matagal na siyang burado sa buhay ko. Alam mo kung gaano ako kagalit sa tao. Kaya tama na.